Ayan, okay. So a great and a blessed evening, afternoon and morning everyone. At muli sa oras na ito, tayo po ay nakalive na po sa atin pong FB page na kung saan it is all about be a blessing, spread the good news. At ngayong gabing ito, ako po ang inyong makasama sa programa natin ito. Ngayong gabing ito, all about God's Word, no? Spreading the God's Word, no? Spreading the Gospel from the Lord Jesus Christ. Ayan, so again, ako po si Coach Ed Soriano aka Soren Legaspi. May ganon. Talagang may ganon. At ayan, so ngayong gabing ito atin pong pinasisimulan ang atin pong program, no, from 8 to 9 in the evening at every Sunday, no, every Sunday. So atin pong pinasimulan from this evening ang atin pong program, no, na mula sa ating FB page, Be a Blessing, Spread the Good News. Kaya ako po naniniwala na isa sa very purpose, the very reason why God called us is to share the good news. Kaya nga sa akin, no, lagi kong sinasabi, good news only. At ngayong gabi ito, kayo pong lahat ay naaniyan ko for tuning in, to watch out. Diyan lamang po kayo at dito naman po ako. At nawa ang Diyos po'y patuloy na magpala sa ating lahat. At syempre, shoutout po muna tayo sa lahat na nakasina ngayong gabing ito. At ganoon, syempre, at sa oras na ito, no, naka-views na rin po yung ating mga kapatid, no? Lalong-lalo na po si Ian. Okay, si Brother Jose Chito. Iyan. Torero Agrapante. Iyan, Noy. So, good evening sa iyo. At naway datnang ka ng pagkapala dyan ng Panginoon. At ganoon din, nakashoutout na rin po si Sir Romy Camacho. So, sila po ay nanonood ngayon. If I stand correctly, dyan po sa lugar ng Parañaque City. Kaya mabuhay ang mga taga Parañaque, dapat niyang pinapalakpakan. At yan, nandyan na rin po sila sa Biminda. Yan, Alco Bindas, Chico. So, salamat po sa inyo pong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa ating pong FB page na yan. Kaya, nawa po ang Diyos po magdagdag ng pagpapala sa atin. At gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo pong lahat ay nilikha ng Panginoon, mga bagay na nakikita at hindi, for a very purpose. So, lagi nating tatandaan that everything has its own purpose. At ang Diyos pong naglalagay ng layunin sa mga bagay-bagay na. At sa oras na ito, siyempre sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin upang ang Diyos po ay magdagdag ng pagkapala sa atin. Sapagkat napakalaki po ng aking paniniwala and I do hope and I do believe na kayo rin na kung tayo po iwalay sa Diyos, tunay nga totoong wala tayong magagawa. Kaya naman sa oras ito, tayo po ay mag-pray sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sinasanggunin namin sa iyo ngayong gabing ito ang lahat ng aming gagawin. Sapagkat tunay nga po na kayong puno, kaming mga sanga. Wala po kaming magagawa at talagang wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Dalangin namin ang pagpahid ng Diyos Espiritu Santo, ang pagsama ng karungan nagmumula sa iyo. At iyan mo nga po na ang programang ito ay maging biyaya sa lahat ng buhay in all walks of life. Dalangin namin sa pamamagitan ng mga awitin at mga salita mong aming papapakinggan. Naway pagtibayan nito ang aming pananampalataya. At patuloy kami makapagdala ng mga tao palapit sa inyong paanan, Panginoon. Pag sila makapanumbalik sa iyo. And use us, Lord, as an instrument of your blessings. Ayan mo, Panginoon, sa pamamagitan namin ay dumaloy po, Panginoon, ang mga salitang buhay at makapangyarihan. Tinangkin namin mula ang iyong pagsama sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. And again, as we come before your presence and as we pray, we do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take complete control as our Master Evangelist. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ang aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari ngayon at magpakailan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Ayan. At sa oras na ito, mga kapatid, bago po tayo dumako sa sharing of God's Word, ayan, sa spreading of the good news, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. At ito po yung theme song ng ating awitin, ang theme song ng ating pong program, Be a Blessing, Spread the Good News. Isa rin po ito sa akin pong original na likha, biyaya ng Diyos sa atin. Okay. So, ganun din, nandiyan na rin po si Nanay Orton Layson, si
is also watching dyan sa lugar na Baclaran. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Panginoong Sus. Praise the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord, who bring good news. Sing it again. Yes, blessed is He who comes in the name of the Lord. Yeah, yeah, yeah. Yes, blessed is He who comes. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga po sa awiting itong ating theme song, so be a blessing. Be a blessing, yeah. Be a blessing. Spread the good news. Yes, blessed is He who comes in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Yes, blessed is He who comes in the name of the Lord, who bring good news. Pwede bang sabihin po ninyo ako? So be a blessing. Just be a blessing, yeah. Be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing, yeah. Be a blessing, oh. Be a blessing. Spread the good news. Be a blessing, yeah. Be a blessing. Be a blessing. Spread the good news. Let's spread the good news. Let's share the good news. Let's spread the good news. Praise and thank God. Yan, sabi nga ng isang great coach, dapat yan pinapalakpakan. Amen. So for the meantime, wala tayong B8 na gamit ngayon sapagkat medyo matagal na natenga yung ating B8. Yan, at medyo masikip yung ating lugar, kaya for now, yan, okay lang po yan. Basta ang mahalaga, sabi nga nila, importante. Okay, so ngayong gabing ito, ako po may tinanggap sa Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo. At dito po sa Ebanghelyo ng Panginoon, ayan, shoutout po muna. Siyempre, yan, napakarami na nakasing ngayon. No? Libo-libo na. Kapag binilang mo ng tag 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, talagang napakarami. Ayan. So, joke yon. So, shoutout din po kay Sister ayan, Lilia Climaco. She is also watching from Valenzuela. Mabuhay ang mga taga Valenzuela. Shoutout sa inyo dyan at sa ating mga kapatid sa lugar na yan. At ganoon din si Baldabin o si Balbin. O Dalbin, I mean, correction. So, shoutout kay Brother Dalbin na kung saan he's also watching dyan naman po sa lugar ng Pasay. Mabuhay yung mga taga Pasay, dapat dyan pinapalakpakan. Ayan. At syempre, nandyan na rin po Sister Erlinda Rubia. So, please do some comments sa atin pong comment section. At please do some message, no, para kayo naman po yung ma-recognize. At syempre, your presence is much appreciated, though kayo po yung nanonood, no, sa pamagitan ni Meta. So, good evening po sa inyong lahat. Ayan, Sister Erlinda Rubia. So, please do some comments saan po kayong lugar para kayo po sa lugar na yan. At syempre, no, ay mabiyati naman natin.
At nawa nga po ngayong gabing ito, as you watch this program, as you watch these videos, no? Kaya nawa po ay magdagdag po ng pagkapalang Panginoon sa ating lahat. So meron po akong tinanggap sa Panginoon, the Word of God na nais ko pong share sa inyo in a very simple way. At dito po yung sinasabi, mga kapatid kami minamahal, sa Mark chapter 6, from verse 7, it is all about calling the 12 disciples. At ang sabi niya po dito, bago sumikang sariling atin is this, atin pong matamang pakinggan. And he called the 12 to himself and began to send them out 2 by 2 and gave them power over the unclean spirits. At dito po sa magandang balita, Biblia, at ako po'y naniniwala talagang maganda ang inyong pakikinig ngayong gabing ito sapagkat maganda rin pong ihatid dito sa ating buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na pinagpala. Sabi po sa wikang sarili, tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Take note of that word. Sabi rito, tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. So mga minamahal kong kapatid, yan po ang mabuting balita na magpapala sa atin pong buhay spiritual. At without further ado, wala nang paligoy-ligoy pa, tayo po yung matamang makinig sa kasimplihan ng mensahe ng ating Panginoon. At nawa po ang Diyos po magdagdag ng pagpapala through His mighty and powerful words. And again, nawa po sa inyo pong panonood at pakikinig ngayong gabing ito, nawa po ay sumaatin po ang malaking kapayapaan at ang kagalakang nagmumula sa Panginoong Kristo. 3 puntos po, 3 bagay po nais kong i-share sa inyo tonight, all about our message. At ang ating message for tonight, sa ating pong program at this evening, Be a Blessing, Spread the Good News, ay aking pong pinamagatan. It was entitled, Jesus Empowered His Disciples. Alamin natin sa liwanag ng salita ng Diyos, alamin natin sa katotohanan ng kanyang salita. Ayon na rin sa ating tinunghayan, brothers and sisters, bagamat isang talata lang ating tinunghayan, though ito po ay from verse 7 to 13, tingnan natin ngayon, so to speak, ano nga bang dahilan, bakit binigyan kapangyarihan ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang mga alagad. So dyan lamang po kayo, at dito naman po ako. Tayo pong lahat ay mag-aral, upang tayo po ay matuto. At meron nga pong kasabihan, mga kapatid ko minamahal, na ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. And there is a say, and I quote, what we know is little, what we do not know is immense. If I stand correctly, sa pong papang nagsabi niyan, na kung ano man yung alam natin, hindi pa ganun karami. Mas marami ang hindi pa alam, ang hindi pa natin alam, kaya dapat tayo po'y patuloy na mag-aral, Sapagkat naniniwala ako, ang tao, ay mas lalang mga bata o nagkakaedad kapag siya po'y laging nag-iisip. Pag ginagamit po natin ang ating isip, tayo po'y para tila baga nagmimistulang, nagiging laging bata. Sapagkat napakahalaga po yan. Ayan. So, hindi po yan ang message natin, kaya punta na po tayo. In addition to that, kung titignan natin sa Matthew chapter 28, verse 18, ito po yung kasiris ng Synoptic Gospel. Pag sinabi natin Synoptic Gospel, magkakahalin tulad. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, bagamat kung titignan natin, iba't ibang account yan, iba't iba, siyempre yung, titignan natin yung pagkapaabot ng mga alagad. Pero ang gusto natin sabihin dito is, pag sinabi natin Synoptic Gospel, ayan po yung magkakahalin tulad. So, ang sabi dito sa Matthew 28, verse 18, and it says like this, in addition to that, yung sa ating pong tinungayan, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and in earth. So, wag natin kalilimutan po yan. Na dito, maliwanag pa sikat ng araw kung bakit yung kanya mga alagad ay binigyan niyang kapangyarihan sapagkat mismong Panginoong Kristo ay nagtataglay nito. Sabi ko nga po sa mga pinuntahan ko, sa aking pinangaralan, sa mga hayong ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi ka pwedeng magbigay kung wala kang tinanggap. Hindi mo pwedeng bigyan kapangyarihan, diba? Ang sino man, katulad ng mga alagad, hindi sila pwedeng bigyan kapangyarihan ng Panginoong Kristo kung wala naman siyang tinanggap.
At siyempre, kung wala kang tinanggap, so to speak, wala ka naman may bibigay. Kaya kung bakit sinabi ng Panginoon Kristo, di ba? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sapagkat ang Panginoon mismo ay nagtataglay nito. Ang kapangyarihan mula sa langit hanggang dito sa lupa, ang sabi ng Biblia, ay binigay na sa akin. So, ayun po yung sinasabing authority. Pag sinabing authority, otoridad o kapangyarihan. So, brothers and sisters, may tatlong bagay na gusto po akong ilatag sa inyo. May tatlo pong bagay na gusto ko pong i-impart sa inyo tonight all about our message. Why the Lord Jesus empowered His disciples. The very purpose. At syempre, maraming salamat po sa inyo pong hindi pagbitaw. Sa inyo pong patuloy na panonood dyan. Gawin nating simple ang mensaheng ito. Una, first things first, the purpose. Why the Lord Jesus empowered His disciples. Tukuyin natin. Ano po yung layunin? Bakit binigyang kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga alagad? Hindi po binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad upang magsamantala, upang magkamitin ito, upang magkamal ng pera, yumaman, sumikat, maging tanyag, o maging kilala. So, ito po yung purpose. Number one, why did the Lord Jesus empower His disciples? Bakit niya sila binigyan kapangyarihan? Unang layunin, to preach the gospel. So, katulad ng mga alagad, no? Katulad natin, karamihan sa atin, same thing with me, ako po'y nabigyan po ng karapatan ng Panginoon na makapagbahagi ng mabuting balita. So, at tandaan natin, ang ating pong pinipreach ay ang gospel. Hindi po gossip. Ebanghelyo, hindi chismis, hindi marites, di ba? Hindi marichu. So, to preach the gospel. At tandaan natin the gospel, not their self, not their own self, not their own credentials. Kung tayo man po'y nangangaral, ang pinangangaral po natin ay hindi po sarili natin. Hindi po yung mga tinapos natin, hindi po yung mga tagumpay natin. Sapagkat wala naman po ibang namatay sa krus ng Kalbaryo kundi ang Panginoon Jesucristo. Wala naman po nag-alin ng kanyang sariling buhay kundi siya mismo, hindi tayo. Kaya ito yung purpose kung bakit niya binigyan. Ayan, so nandiyan na rin si Jaco de la Cruz. Yan, yung aking inaanak, hindi ako nagkakamali. So, yan, sa inaanak, God bless you more. He's also watching dyan po sa lugar ng Caloocan. So, to preach the gospel. Yan po yung layunin kung bakit ang mga alagad ay binigyang kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang maghatid ng mabuting balita. Hindi ang kanilang sariling dadalhin, kundi ang mabuting balita. Anong sabi dito? To preach the gospel is the greatest task any individual can be given. Ang pangangaral ng mabuting balita, ang pagpapahayag nito ay ang pinakamalaking, sabi ito, ang pinakamalaking gawain na maaaring ibigay, no, sa sinamang individual. Kaya, ang sabi rito, just as the disciples were sent out to spread the message of the kingdom of God, so, katulad ng mga alagad na sinugo upang ipamalita, ipakalat ang mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, tayo rin naman. Tayo rin ay tinatawag, tayo rin ay tinawag upang ibahagi ang ating pananampalataya at ang mabuting balita ni Kristo sa iba. We too are called like the disciples of Christ to share our faith and the good news of Christ to others. Sapagkat wala naman po nagmamay-ari sa Panginoong Kristo. Wala pong nakabili sa Kanya. Kaya tayo pong mga nasa Panginoon, sabi nga, no, let your light shine before men. Yung pagiging Kristiyano natin ay ipakita natin. No, ipakita yung si Jesus na tinanggap natin, wag nating ilagay sa wag nating gawing parang laruan. Wag nating mistulang gawing parang kasangkapan o parang gamit na nabili natin. Na i-display lang natin, itatago natin. Si Jesus po hindi laruan, si Jesus po hindi isang bagay. Si Jesus po hindi gamit, kundi siya po yung persona. Anak ng Diyos.
tagapagligtas. Kaya kung tayo naligtas, tayo nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya, so yun din ang dapat natin gawin. All of us are encouraged, no? With very strong encouragement. Hindi lang basta tayo hinihimo, kundi yung talagang, di ba, with the strong encouragement. Na-share natin ang gospel, to share Jesus with others. Kaya nga sinabi ng Mark 16:15, Jesus is risen from the dead. Kung titignan natin yan, no? As he was risen from the dead, he meets with his disciples. At anong ginawa sa kanyang mga alagad? Di ba? With his disciples, giving them instruction. Muling paggabuhay ng Panginoon, siya po ay nakipagtagpo sa mga alagad, at sila pong lahat ay binigyan niya po ng instruction. Sila tinuruan, tinagubilinan, na ano? Na ipangaral ng mabuting balita. Kanino? Sa lahat ng sanlilikha. Sa lahat ng nilikha. To every creature. Yan po yung pinakamaigpit na tagubilin ng Panginoon Kristo bago siya umakyat sa langit. So number 1, the purpose why, sabi dito, no? Okay, the very reason, the very purpose why the Lord Jesus empowered His disciples, kung bakit ang mga alagad ay binigyan kapangyarihan, ay upang ipangaral ang mabuting balita. And let's go to the next, number 2, to set people free from oppression of the enemy. So kung paano ang Panginoong Kristo, nung siya'y nasa lupa, ay nagpalaya, tayo man din ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, di ba? At lagi nating tatandaan, ano man taglay natin, ay bahagi lang ng Diyos sa atin yan. Hindi po talagang atin. Kaya, di ba, kaya ang sabi dito, di ba, upang palayain ng tao, no, sa bawat pang-aapi, pagsisiil ng kaaway. Sapagkat marami po, no, marami pong inalipin ng kaaway, ng diablo, demonyo, impakto, sa iba't ibang uri ng pag-alipin. Takot, pangamba, pagkabalisa, at marami pa. Kaya ang Panginoong Kristo nagsabi in Luke 4:18, na yung pinagpapatunay that He was the anointed one. Isa lang pong anointed, di ba? Ang sabi doon, He is the anointed one, hindi the anointed, walang kasunod na, di ba? Anointed 2, anointed 3, kundi isa lang. Sapagkat ang tagapagligtas natin, hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. And that is the Lord Jesus Christ. Siya pong pinahiran, inanoint, upang maging tagapagligtas. Siya pong inanoint, upang palayain ang lahat ng mga sinisiil. Jesus declares His mission to proclaim, to release the captives. Pinapahayag ng Panginoong Kristo ang kanyang misyon na kung saan palayain ang mga alipin. Kaya salamat sa Panginoong Hesus eh. Dati marami mga bagay na maalipin sa atin, pero salamat sa Panginoon. Di ba? Marami tayong mga sharing na napapakinggan. Pero merong mga tao, isang buwan nang hindi nakakatulog. Pero pinalaya ni Jesus. Alipin ng masamang spirito, pero pinalaya ni Jesus. Alipin ng karamdaman, pero pinalaya ni Jesus. No, marami mga taong down. Ano ibig sabihin ng down? Depressed, offended, worried, and neglected. Pero ang lahat ng yan ay pinalaya ng Panginoon Jesus. At yan pong nais ng Panginoon na gawin natin. Kung ano yung ginawa niya, yun po yung susundan natin. Hindi tayo magsasariling daan. Kundi kung ano yung tinatahak ng Panginoon Kristo, kung ano yung pinagagawa niya sa atin, doon lang po tayo gagawin. Para hindi tayo maligaw. So the next thing, no, ikalawang bagay, number 2, no, na kung saan layunin, kung bakit ang Panginoon ay binigyan kapangyarihan ng mga alagad. First is to preach the gospel. Pangalawa, secondly is to set the people free from oppression of the enemy. Sapagkat ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay maging malaya, hindi nakakulong. Ayan. So, napakaganda katotohanan po yan. And thirdly, ito po, no? Para sa lahat ng mga mangangaral, lalong-lalo na, katulad ng mga alagad, they were anointed by God for what purpose? To be a blessing. Katulad po ng ating program ngayong gabing ito. Ang inyong pong programang pinapanood is all about be a blessing, spread the good news. Tinawag tayo ng Panginoon, lalong-lalo na ang mga mangangaral, no? Address to mangangaral para
maging pagpapala. Para sila po ay maging pagpapala. Kaya good news only. At paano sila magiging pagpapala? First things first, number 1, by imitating Him. So, noong unang panahon, marami tayong tinutularan, marami tayong ginagaya. Di po ba? Kung sino-sino ginagaya natin, tinutularan natin. Pero ngayon, salamat sa Diyos, tayo mga nakarating na kay Kristo, most especially tayo mga anak na ni El Shaddai, no? Yung mga ginawang lingkod, mga ngaral ni El Shaddai, tayo ngayon ay naging daloy ng kanyang pagkapalo. At sa paanong paraan yon? By imitating Him. So kung noon ng panahon, marami tayong tinutularan, ngayon, isa na lang po yung tinutularan natin. At talagang dapat tularan. At sino po yon? Ang Panginoong Jesus. In Ephesians chapter 5, verse 1, and I quote, anong sabi dyan? Diba? Yaman kayo mga minamahal na anak ng Diyos, sabi sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, tularan ninyo siya. Since you are God's dear children, sabi sa English translation, you must try to be like Him. In other words, mga kapatid, ang gamit na translation dyan is, sabi doon, be imitators of Christ. The Bible says, be imitators of Christ and not men. Wala tayong ibang dapat tularan at kinakailangan tularan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya the way we speak, di ba? The way we act, yung ating lifestyle, and so on and so forth, no? The way we speak, talk, the way we live. So kinakailangan, di ba? Laging, kumbaga, may patungkol sa Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat yung buhay natin ay hindi na katulad ng sa dati. Kumbaga ngayon, di ba, may tinatawag nating pagbabago na. Kaya nga, di ba, may mga mangaral nagsasabing living like Jesus. At hindi yan sasabihin ng Panginoong Kristo na tayo maging katulad niya kung hindi natin magagawa. Kayang-kaya natin gawin yon sapagkat ang Diyos ang tutulong sa atin. In Philippians 2:13, I quote, it is God who works in you to will and to act according to His own purpose. So kung tayo po'y nakagagawa ng mga bagay na hindi natin nagagawa dati, so patunay yan na unti-unti tumutulad tayo sa Panginoon. Yun lang magpatawad ka, di ba? Imbis na magtanim ka, pagtulad kay Lord yan. Kasi nung siya nakabaybay sa krus ng Kalbaryo, left and right, yung dalawang kriminal, siya po'y di ba? Nagpatawad po siya. At kung nagagawa natin yan, so isa rin palatandaan yan. No? At kung tayo po'y nagiging blessing, halimbawa yung buhay natin, umaangkop sa gospel, so yan po'y pag-imitate kay Lord. Napakaraming bagay po na pwedeng maging halimbawa, na pwedeng, kumbaga, larawan upang tayo po'y maging katulad ni Kristo. At including that, no? Yung sinasabi ditong package deal na po ito. Una, to become a blessing, katulad ng mga alagad, kasi yun yung purpose kung bakit sila binigyan kapangyarihan to become a blessing. First things first, by imitating Him, including that, by building and expanding the kingdom of God. So ito po yung napakaganda rito eh. No? Yung mga alagad, kung bakit sila binigyan kapangyarihan, ay upang magtayo. Ng alin? Ng sarili nilang kongregasyon? Ng sarili nilang grupo? Ng pangalan nila? Hindi po. Para magtayo, para magpalawak ng kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin kaharian, ang dapat lang maghari dyan, hari. So kung tayo, hindi tayo hari, wala tayong karapatan para maghari. Pwede maghari-harian. Pero hindi totoo yun. Kasi nga, maghari-harian lang eh. Kaya, hayaan natin na tayo po'y, di ba, gamitin na lang sa kaharian ng Diyos. Gamitin na lang para pagharian ng tunay na hari. So building, kaya sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first, no? Now, take note of that word, but seek ye first, hindi second, third, fourth, and fifth. Ang sabi doon, pag sumakita ninyo higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. So, by doing these things, no, sa pamagitan ng ating pagsusumakit, sa pamagitan ng ating desire to do the will of God, sa pamagitan ng ating pagdi-desire na tayo po'y pagharian ng Diyos, so, dyan natin nabibuild yung kingdom of God. So napakagandang katotohanan yan. Kapag tayo ay tumatalima sa utos ni Kristo, kapag tayo pinagsumakita natin na pagharian tayo ng Diyos, that is the building of the kingdom of God. And including that, package deal po yan, magkasama na yan, 2 in 1. So, yan. Building and expanding. So ito po yung napakaganda. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos na biyaya ang mangaral,
no? Walang ibang dahilan yan kundi para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kaya sa pangangaral natin, no, katulad po ng no, yung atin pong mga early yung atin pong mga panahon nung tayo po nag-aaral pa sa CDW, sapagkat tayo po ay produkto din ng CDW, ganun din yung mga nanonood ngayong gabing ito. Yan, shoutout kay paring Warren Recososa, yan sa ating makatang atleta, yan si Brother Lando Flores. So yan po yung mga produkto din, no, ng mga ng College of Divine Wisdom ng CDW, katulad po na Abang Lingkod, di ba? Tayo po ay napagkatiwalaan ng Diyos, naturuan, natuto para magamit sa kanyang kaharian at upang palawakin ang kanyang kaharian. Hindi po sa ano pa man pong motibo. And that is the purpose kung bakit ang mga alagad ay binigyang kapangyarihan, upang mapalawak ang kaharian ng Diyos. Nang ibig sabihin niyan, the process by which we bring other people into God's kingdom. So yun pong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng pagkapalawak ng salita ng Diyos ay yung proseso ng paghahatid ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Kasama na ang kanilang pamilya, anumang organisasyon, institution. So, it includes evangelism and much, much more. So yun pong ibig sabihin yan. Pag sinabi natin pagkapalawak ng kaharian ng Diyos, we do evangelism. Sapagkat tayo po ay mga good newsizers, sapagkat tayo po ay mga ibang evangelizers. So, ibig sabihin ng expanding the kingdom of God ay pag-i-ibanghelyo. Wala tayong ibang inatid sa tao, kundi ang salita ng Diyos. Kapag inatid natin ang salita ng Diyos sa tao, at ang tao naman, sa pangyayaring ginagawa natin yan, ay inatid natin sa Diyos. When we do preach the gospel, no, we cater them into the kingdom of God. Kaya yun po yung napakaganda niyan. Kapag tayo po ay nangangaral ng mabuting balita, kapag tayo po ay nag-iibanghelyo, ginagawa po natin yung proseso ng pagdadala sa tao sa kaharian ng Diyos. At yun po yung napakagandang gawin, napakagandang layunin, may kinatutuwa ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Joyce Meyer, ito po isang sikat na woman evangelist, no? Siya po yung international evangelist. Alam ko, marami sa nakakapanood nito na kilalang-kilala niyo po ito. Anong sabi ni Joyce Meyer? God will tell you the way to go. Sasabihin sa iyo ng Diyos yung daan na dapat mong lakaran, yung landas na dapat mong lakarin. But then, you have to do the walking. So kung sinabi na sa iyo ng Panginoon na dito ka gumawi, huwag mo lang sasabihin, yes Lord, opo Lord. Anong sabi dito? Diba? Ngunit pagkatapos ay kailangan mong gawin ang paglakad at paghakbang. Sasabihin sa iyo ng Diyos ang daan ay yung dapat lakaran, ngunit pagkatapos ay kailangan mong gawin ang paglakad. When God tell you the way to go, but then, sabi nito, no, you have to do the walking. So katulad ng mga alagad, sila binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang humayo. Pero hindi naman sila makakahayo, hindi nila magagamit yung binigay sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon kung hindi sila umakto, kung hindi sila lumakad, kung hindi sila humakbang. Kaya ang sinasabi ng James 2:17, faith without works is dead. Kaya nawa sa kasimplihan ng mensahe ngayong gabi ito na ating napakinggan, nawa nga po, no, katulad ng mga alagad na binigyang kapangyarihan. So nawa i-take natin yung opportunity na yung mga inanoint. So ano man pong tawag ng Diyos sa inyo, sa atin, nawa po, gampanan po natin yan nang ayon sa kanyang layunin. At lagi natin gawin ang mga bagay-bagay para sa kanyang malaking kaharian. Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa bisa at kapangyarihan ng iyong mga salita. Dalangin ko po as I stretch forth my hand into them, let these hands be your hands. Abutin mo po ng iyong mapagpalat na paghimalang kamay, ang sinumang nakabuse, ang sinumang nanonood sa through this Facebook Live.
Dalangin namin, Panginoon, na yung mga ginagamit mong mga man of God, mga mangaral ng salita ng Diyos, ay patuloy mo pong gamitin with greater anointing, with newly anointing. Ganon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na naglilingkod sa iyo, na tinawag mo, dalangin namin, naniniwala kami sa katotohanan, na maging sila na tunay na binyagan, na tunay na nakaranas sa pagbabagong buhay, ay may karapatang mag-ibanghelyo. Sapagkat ang lahat ay pwede mong gamitin sapagkat ikaw ang Diyos na sumasalahat. At inaangkin ko po, nasa pamagitan po ng programang ito, Be a Blessing, Spread the Good News, marami pong taong mapagpapala. At patuloy nyo rin pong gamitin ang aming punong lingkod sa kanyang pangaral, si Brother Mike Saybilarde, upang maraming tao ang magsisampalataya sa iyo at magbalik loob sa iyo. At inaangkin namin, ang lahat ng aming kahilingan ay laging may katugunan, lalong-lalo kung ito hiningi namin sa pamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Kristo, na sobrang makapangyarihan, na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming samadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo, na naghahari at tunay na hari noon, ngayon, at magpakailan-kailan naman. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, and everybody say, Amen and Amen. So muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, nagsasabi sa ating God bless you more and more, and be a blessing, spread the good news. Again, para sa tips ng ating programa, be a blessing, spread the good news. Thank you, Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord, who brings good news. Sabi nga po sa awiting ito, be a blessing, yeah, be a blessing, be a blessing, spread the good news, be a blessing, yeah, be a blessing, whoa, be a blessing, spread the good news. So be a blessing, yeah, be a blessing, whoa, be a blessing, spread the good news. Amen and amen. So again, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Yesus. God bless you more and more in Jesus' mighty name. Until next week, ako nyo nakasama ngayong gabing ito, Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi. So from 8 to 9 in the evening every Sunday, tayo po'y patuloy na magkaulayaw sa programang Be a Blessing, Spread the Good News.